Pinabulaan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na post sa social media. Sa mga walang pasok post online. Pinabulaan na naman ng Department of Education ang kumakalat na post sa isang social media. Nagbabala ang DepEd sa publiko laban sa peking social media post na nagsasabing suspendido daw ang klase sa June 16. Ano ba yan? Huwag ka naman gulo may Tignan mo ginagawa. kasi walang pasok eh. Tigil mo Ano? na yung ginagawa mo. Totoo ba to? Walang pasok? Tigil mo na yan, umuwi na tayo. Totoo ba? March 24, walang pasok? Oh my gosh. Wala yan. Tara na, umuwi na tayo. Tara na. Walang pasok! Walang pasok, tigil nyo na. Oo, nag-announce sila, walang What pasok. made the announcement go clear to you? Madami po kasing likes. Tapos sinabi po kasi ng president namin, so naniwala ako agad. Tapos tuwang-tuwa ako, kaya uwi na po ako. Nag-scroll po kasi ako sa Facebook, then may nakita akong isang post din. Sinabi ko sa isa kong kaklase, yun. Hindi ka ba magre-review ngayon? May quiz tayo mamaya. Wait lang, may post yung Commission on Higher Education, oh. Scholarship ba yan? Oo, di ba ito yung inaantay natin? Hindi pa ata mag-open yan eh. Check mo nga. Pero may post. Sakto kailangan natin. Pero ayaw ma-open ng website. Fake naman siya eh. Ano ba yan? How did you feel when you found out it wasn't real? Syempre, nasasayangan and at the same time, disappointed. Of course, nakaka-disappoint kasi inaabangan namin yung scholarship na to. It might help sa allowance namin, sa mga books and sa tuition. Sayang lang. Paano po naapektuhan ng mga estudyante ng maling impormasyon tulad ng fake class suspension announcements? Kapag kasi kumalat ang mga maling impormasyon, hindi lang oras ang nasasayang. Naapektuhan din ang disiplina at pagkatuto ng mga bata. Mahalaga na sa opisyal na sources lamang tayo kumukuha ng mga impormasyon. Marami pong naloloko ng fake scholarship post online. Ano po masasabi niyo rito? Ang ganitong mga panloloko ay naglalagay sa panganib ng mga personal na impormasyon ng mga kabataan. Dapat maging mapanuring at i-verify ang bawat oportunidad bago ito pagkatiwalaan. Sa tingin po ninyo, paano naapektuhan ng labis propaganda ng social media ang pag-aaral ng kabataan? Kailangan ng balanse at gabay mula sa paaralan at sa Manila. Hindi masama ang social media, ngunit kapag hindi ito nakokontrol, nagiging hadlang ito sa pagkatuto.